Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito, tayo po ay muling magkakasama-sama sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon ng salita ng Diyos. Sa umaga pong ito, ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 1 verses 26 to 33 na may pamagat pong Moses remembers Israel's unbelieving rejection of the promised land. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa iyong pangunguna sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na magbibigay po ng kaunawaan, kaliwanagan at maayos at magandang pagtuturo. Salamat po sa bawat salitang mamumutawi sa bibig na yung lingkod ay tumimo sa aming puso. Salamat po sa iyong gabay, patnubay at kaliwanagan sa mga salitang mula sa aming Panginoon. Basbasan mo po ito, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So muli sa ating pag-aaral ay makikita po natin na si Moses ay pinili ng Diyos upang ilid ang mga Israelita. Dati silang alipin sa Ehipto at inilabas sila ng Panginoon. Ngayon po, nais ng Panginoon na bigyan sila ng magandang buhay, ang pangako na kung saan ay dadalhin sila ng Panginoon sa lupang pangako. Pero dahil po ang mga Israelites ay may katigasan ng ulo, hindi po marunong sumunod, ay nakita natin na sila ay hindi nakapasok sa mga kadahilanan na kung saan po ay napakagandang pag-aralan at ito rin po ay mai-apply natin sa atin sa panahon ngayon. May tatlong bagay po na ginawa ang mga Israelita na kung saan ay hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Una po, yung unbelief. Bagamat ay binigyan sila ng assurance ni Moses na ang Panginoon ay makikipaglaban sa iyo, pero hindi sila naniwala. Nakita naman nila paano sila pinalaya ng Panginoon through Moses sa Egypt, pero hindi pa rin sila naniwala. So, pangalawa, sila ay may fear, Yung fear kasi nagdala sa mga Israela ng walang pagtitiwala sa ating Panginoon. Natakot sila doon sa mga tao na sabi matatangkad, malalakas. Sabi yung city nila matataas, kumbaga ay abot hanggang langit, Tapos, sa tingin nila, para silang nangliit sa sarili nila at sila'y natakot. So fear, una yung unbelief, pangalawa yung fear naman, pangatlo, because of disobedience. Kaya hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Makikita natin ang tatlong bagay na ito na kung saan ay naging dahilan para hindi matupad yung magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Kasi kapag tayo ay may unbelief, kagaya nila, may unbelief, bulag sila, hindi nila makakita yung kapangyarihan ng Diyos. Maski may assurance na si Moses sa kanila, hindi si Lord makikipaglaban sa atin, hindi pa rin nila makita yun. At nanatili yung unbelief. Kumbaga, hindi nila kinapitan yung pangako ng Panginoon. Pangalawa, takot. Bakit sila matatakot? Pinakita na nga ni Lord yung kapangyarihan, di ba? Nilabas sila dun sa Ehipto. Ang daming miracles na ginawa ng Panginoon sa kanila. Ang daming mga mabubuting bagay, ang pagkain nila, yung pagtatravel nila. Pero ganun pa man sa lahat ng ginawa na yun ng Panginoon, baliwala sa kanila. Unbelief pa rin. So bakit nagkakaroon ng fear? Kasi may unbelief nga Yung pundasyon nila hindi nakabase dun sa paniniwala sa ating Panginoon. Kaya ang nangyari tuloy, takot sila. So ang isang tao na hindi sapat yung kaalaman tungkol sa kanyang Panginoon, may takot talaga yan. Konting pananakot lang ng kaaway. Takot talaga yan. So tiningnan nila yung mga negative report. At pangatlo, dalas nilang mag-murmur, Dalas silang magrebelde sa Panginoon. So, anong nangyari? Isang sample dyan, si Korah, Dathan, and Abiram, di ba? Nagre-rebelde sila. Kinain sila ng lupa. So, merong consequence ang disobedience. Merong parusa yan. Hindi pwedeng wala. Kaya dito, sa tatlong bagay na ito na nakita nating lesson para hindi natin pamarisan, sa panahon natin, tayo ay may salita ng Diyos. Number one, yung unbelief. Dapat sa atin ay hindi unbelief, kundi believing in the Son of God and His words, Kailangan paniwalaan natin yung salita ng Diyos. Kasi pag tayo grounded sa salita ng Diyos, hindi tayo mabubuwal. Hindi tayo magkakaroon ng unbelief, kundi laging believe tayo kay Jesus. Pangalawa, ang isang tao na sumasampalataya, ginagawa ang salita ng Diyos, ang
kanyang sandigan ay ang Panginoon at ang kanyang mga salitang kautusan, hindi po yan marunong matakot. Kasi naiisip niya, andiyan si Lord, pagtatanggol ako, ba't ako matatakot? Dahil pangako ng Diyos, di ba? Pangako ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Napakaraming verses sa Bible ang nagsasabing, do not fear. So, ang taong grounded sa Word of God, sumasampalataya sa Panginoon, sumusunod sa kanyang kalooban, hindi yan natatakot, no? Kagaya natin, hindi tayo dapat matakot, andiyan si Lord, At ang sumusunod sa salita ng Diyos, hindi yan disobedience. Kasi alam niya, once na siya ay lumihis sa kalooban ng Diyos, may palo. Kaya ito pong lesson na ito binigay sa atin, napakaganda pong pagbulay-bulayan na kung saan patuloy nating kilalanin kung sino ba si Jesus, sino ang Ama natin sa langit, ano ang role ng Holy Spirit sa ating buhay. Sa pamamagitan po niyang kakapit tayo sa pananampalataya, hindi po tayo mawawala kasi sasabihin natin, ay oo, naniniwala ako, kayang-kaya ni Lord dyan. No po? At yung takot, hindi po yung magkakaroon ng puwang sa atin, bumagyo man, lumindol man, magtagutom man, lahat ng yan, dahil establish ang ating relationship sa Panginoon, hindi tayo mababagabag, kapit na kapit tayo, hindi tayo matatakot. At pangatlo, we will always obey the Lord of God, knowing na ang pagsunod sa Panginoon ay may pagpapala. Kaya ito po ay magandang lesson na kung saan ay kumapit tayo lalo sa salita ng Diyos, no? Kilalanin pa natin tuluyan o galingan na nga natin pagkilala pa, gawin natin yung kalooban ng Diyos. Kaya salamat sa kagandahang loob na pinagkaloob sa atin na may ganito tayo, no? Tinapay mula sa langit at dito napapalakas tayong lahat. Kaya magpasalamat na tayo sa ating Panginoon sa katuroang ito. 3 bagay na dapat hindi natin gawin. Yung unbelief, yung fear, at saka disobedience. Ang dapat nating gawin, tayo manampalataya, huwag matakot at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa oras na ito, sa aming natututunan. Dinadalangin din po namin ang aming bansa na kasalukuyan po dumadaan sa iba't ibang klaseng pagsusubok, challenges, kaguluhan. Mapalad po ang bansa na ikaw ang Panginoon. Kaya tulungan mo po kami, patuloy makapanalangin at patuloy pong maganap namin bilang mananampalataya ang ipanalangin ang aming bansa. Salamat po sa umagang ito. Siya sa atin ng bawat puso ng mga namumuno sa amin, ang aming presidente, vice-presidente, mga kabinete, mga senator, lahat po na gumaganap bilang mga namumuno sa aming bansa. Hipuin mo ang kanilang puso at ikaw ay kanilang makilala. Salamat sa tulong mo, Panginoon, sa mga iba naming kapatiran na nakakilala na sa iyo, na silang tumatayo sa katwiran. Thank you so much po sa umagang ito, Lord. Bless everyone in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos na mula sa ating puso. Ito po ay ating isa puso ang mga ating natutunan sa araw-araw. At pagnilayan po natin ito nang sa ganon lalo pa tayong lumago at ibahagi din natin ito sa iba. Kaya i-share po natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, ang bidyong ito upang sila rin ay pagpalain. Kaya sa umagang ito, minsan pa, have a wonderful day with the Lord. God bless everyone. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rita, nagsasabing, love you all with the love of the Lord. God bless po. Bye-bye.